Umpisaan na natin ang gera, sabi ni Jiang Li. Nang marinig nila ito, kaagad na nagsalita si Wang Tianfang. Huwag kang makinig sa walang kwentang pinagsasalbi ng babaeng yan. Hindi may manya kami lahat nire-representa. Kaya lang, ang 10 supply ng pagkain para sa isang building ay hindi talaga sapat. Sumangayon din sa gilid si Wang Cham. At saka, hindi namin iyon makapaliwanag sa mga ibang building owners. Pwede mo bang dagdagan? Sabi ni Wang Tianfang. Tinasan ni Jiang Li ang baril niya, sabay-sabing, iniisip niyo ba talaga na santo ako? Bibigyan ko na mga kayo ng 300 na supply ng pagkain araw-araw. Tapos nagre-reklamo pa kayo. Magsalita ka agad si Li Gen. Jiang Li, huwag kang magpadalos-dalos. Pag-isipan muna natin ito. May mga kondisyon ka pa na dinanggit, di ba? Ipinato ni Jiang Li ang kanyang kaliwang paa sa lamesa at magsalita. Pag-usapan natin ngayon kung ano ang mga dapat nung dawig. Ang paghahanap ng pagkain ay hindi sapat at hindi pang matagalan. Walang makakaalam kung gaano katagal ang niebe. Iniaris ni Jiang Li ang isang bag na mga buto sa lamesa. Kung gusto natin na tuloy-tuloy ang supply ng pagkain, makakamit natin yan sa pagtinrabaho natin. Yan ang mga nakita kong buto sa labas, sabi ni Jiang Li. Sa tingin ko, pwede tayo magtanim. At doon pa lang tayo magkakaroon ng tuloy-tuloy na supply ng pagkain. Nang marinig ito ni na Cheng Lingyu at ang kanyang grupo, natulala sila. Jiang Li, lakas talaga ng toyo mo, no? Negative 80 degrees ang temperatura sa labas. Ilang metro na ang kapal ng niebe. Paano tutubo yun? Ngumiti lang si Jiang Li. Di nyo ba kaya mukain ng niebe? Marami pang lupa sa labas para tamnan ng pananin. Ito lang ang paraan para matustusan at mapanatili natin ang supply ng pagkain. Walang nakakaalam kung hanggang kailan ito. Kahit nabigyan ko kayo ng 1,000 snowmobile, darating din ang araw na mauubos ang mga supply ng pagkain sa labas. Kaya bakit hindi tayo magumpisa ngayon? At matuto tayo mula sa ating mga ninuno na magtrabaho gamit ang ating mga sariling kamay para magkaroon ng pagkain. Kapag may nakita akong pagunlad sa pagsasaka nyo, ayos lang sa akin na bigyan ko pa kayo ng dagdag na supply ng pagkain. Kasama mga damit, gamot, alak, sigarilyo at iba pa, sabi ni Jiang Li. Nanalak sina Wang Cham at Wang Tianfang na marinig nila ito. Sabay tanong, kapatid na Jiang Li, makakakuha ka ba talaga ng sigarilyo? Ang dalawang ito ay makasunog baga. Simula nang magumpisa ang matinding niebe ay hindi na sila nakapanigarilyo. Laway na sila. Mungiti lang si Jiang Li. Sabay labas ng isang kaang sigarilyo sa bulsa niya. Gusto nyo, sabi ni Wang Cham at Wang Tianfang. Mabilis na kumuha ang mga ito at sinindihan. Tuwang-tuwa ang mga ito at pareho nilang sinabi na basta bigyan mo kami ng sigarilyo araw-araw, Jiang Li, oks kami dyan kahit anong kondisyon mo. Nang marinig ito ng mga kasama nila, pinalalaanan ni Li Gen ang mga ito tungkol sa pangunahing issue. Bigyan sumabat si Jiang Li at may salita. Walang problema. Kaya ko kayong supplyan ng 1 kaam sigarilyo araw-araw. Kung gayon pala, okay na tayo sa kasunduan, sabi ni Jiang Li kina Wang Cham at Wang Tianfang. Walang magawa si Li Gen at mga kasama niya kung hindi mapamuntong hininga na lang sa galit. Sinubukan pa ni Li Gen na makipagnegosasyon sa ibang mga kondisyon. Kaya lang, bago pa siya makapagsalita, sumabat na si Wang Cham at sumigaw. Ano pang kailangang ayusin? Ang mga inalok na kondisyon ni Jiang Li ay ayos na. Gagawin natin ang mga sinabi niya. Nagsalita rin si Wang Tianfang at sinabing, binigyan na kayo ng respeto ni kapatid na Jiang Li. Kailangan din natin isaalam-alang ang mga hirap niya, di ba? Sabay yosi ng dalawa. Hindi na nakapagsalita si Li Gen at naisip niya na hindi ang malakas na kalaban ang dapat kakakutan, kundi ang mga utak diya na kasama niya. Sa puntong ito, nagsalita na ang isang building owners na si Sham Yunyan. Hindi lang tayong 5 ang magdedesisyon nito. Kailangan din natin konsultahin ang ibang building owners na wala dito. Nang marinig nila ito, sumagot sina Wang Cham at Wang Tianfang. Anong pinagsasabi mo? Di ba napagkasunduan na natin na tayong 5 ang magdedesisyon? Hindi pinansin ni Jiang Li ang pag-aaway nila. Dumuraw si Jiang Li sa bintana at nakita niya na nagpipipo ng mga tao sa entrance ng Building 25. Nang makita ito ni Jiang Li, pinutok niya ang baril niya sa 5 at sumigaw. Anong ibig sabihin nito? Inutusan niyo ba ang mga tao na sugurin kami sa oras ng negosasyon? Tinaas ni Wang Cham ang kamay niya at sinabing, kapatid na Jiang Li, lahat ng building owners ay nandito. Sino maglalakas ng loob na umatake? Kung ginawa namin yon, para din kaming nagpakamatay. Ang paliwanag kaagad si Li Gen at sinabing, baka nainip ang mga tao at hindi na nakapaghintay. Kaya nagdesisyon na sila na umatake. Binantaan ni Jiang Li ang mga building owners habang nakatutok ang baril sa kanila. Umupo kayong lahat at walang gagalaw. Nang mga oras na yon, dumating si Ang Keo kasama ang grupo.
Inutusan ni Jiang Li sina Uncle Yu na hawakan at tingilan ang 5 kinatawan. Pumunta si Jiang Li sa balkonahe, dala ang kanyang sniper rifle at nasabing, "Mga tanga, hindi nyo pinapahalagaan ang buhay nyo." Inasinda ni Jiang Li ang lalaking namunguna sa pag-atake. Sa galing umasinta ni Jiang Li, sabog kaagad ang 2 ulo ng alifores sa isang putok lang. Nang makita ito ng grupo, nagpanik ang mga ito at nagkagulo. May sniper rifle si Jiang Li. Lahat kayo tumakbo na at dumakwa. Ngumiti lang si Jiang Li nang makita niya na takot ang mga ito. At sinabing, "Kapag natatakot kayo, mas lalo akong nasasabik at ginaganahan." Nagpaputok pa ng ilang beses si Jiang Li at tinumba pa ang ilang alipores. Nanlumo ang pagmumuka ng ibang kinatawan. Habang pinupunasan ni Jiang Li ang bariles ng kanyang baril, lumingon nito sa kanila at tinanong, "May mga tutol pa ba kayo ngayon?" Nang marinig nila ito, nagtaas kaagad ng kamay si Wang Chang at Wan Chenpham. Senyales na wala silang pagtutol. Sumunod sina Cheng Lingyu at Jiang Yunyen na sumangayon sa kasunduan. Nang makita ito ni Li Gen, hindi na ito nagatubili at tinaas na rin ang kamay niya at sumangayon. Natuwa si Jiang Li at sinabing, "Ayos! Kung ang lahat kanina ay sumangayon simula pa lang, di na sana nagkaganito, di ba? Pinilit niyo pa talaga akong umaksyon. Ayaw niyo ba ng payapa?" Tinapik ni Jiang Li si Li Gen sa balikat at sinabing, "Bumalik na kayo at sumunod sa mga sinabi ko. At huwag gagawa ng kalokohan kapag nakatalikod ako." Nang matapos na ng maayos ang negosasyon, si Li Gen at ang iba ay umalis na sa Building 25. Nakasalubong nila ang mga kapitbahay ni Jiang Li, na nagtatanong kung nasaan at kung okay lang ba si Jiang Li. Milapitan ni Jiang Li ang mga ito na nakamiti at sinabing, "Huwag kayong mag-alala, planchado na ang lahat." Nang marinig nila si Jiang Li, binola pa siya ng mga ito. Ang mga ungas na yun ay deserve nila ang mga bala ng iyong sniper rifle. Para alam nila ang iyong pagkadalubasa, kapatid ng Jiang Li. Pinaliwanag ni Jiang Li sa lahat ang maging detalye ng negosasyon. Nang marinig ng mga kapitbahay ang naging kasunduan, mag-alala sila. Bakit kailangan nating bigyan ng ganong kadaming pagkain ang mga taong ito araw-araw? Halos wala na nga rin tayong makain. Ngumiti lang si Jiang Li at sumagot, "Kung hindi tayo sumangayon sa kasunduan, palagay niyo ba kaya niyong labanan ng 1,000 tao sa lugar na yon?" Magpatuloy si Jiang Li, "Huwag kayong masyadong mag-alala. Ako na si Jiang Li, hanggat nandirito ako, hindi ko kayo haayaang magutom. Kaya pakiusap, pagkatiwalaan niyo ako." Nang marinig ng mga kapitbahay ang mga salitang nun kay Jiang Li, sobra matouch ang mga ito at napaiyak. Sa ganitong apocalypse, kung saan ang pagkain ay hindi sapat at ang minit ay mahirap makamtan, ang pagkakaroon ng magaling na leader ay isang malaking biyaya. Sinumpa lahat ng mga kapitbahay na susundin si Jiang Li hanggang sa katapusan. Pero si Uncle Yu nagtataka sa gilid. Paisip ni Jiang Li na siyempre, matapusan na ng mundo at hindi niya pipiliin na maging santo. Ngimitian ni Jiang Li si Uncle Yu at sinabing, "Huwag mong masyadong isipin yon, Uncle Yu. Pansamantala lang ang pakikipagtulungan natin sa kanila." At tapos, sinilatag ni Jiang Li ang buong detalye ng plano niya kay Uncle Yu. Nung una, sabi ni Jiang Li, "Ang plano ko ay patawag lahat ng leader at tatapusin ko sila sabay-sabay. Kapag patay na ang leader ng mga ibang buildings, madali na lang silang sakupin. Pero sinong mag-aakala na 5 kinatawan lang ang ipapadala nila? Kaya kailangan nating laruin ang laro nila. Kahit na nangako ako na bibigyan ko sila ng pagkain para sa 300 na kao araw-araw, tiyak na hindi nila yun mapag-aatian ng pantay. At kapag mangyari yun, magkakaroon ng hindi pagkakasundo at pagkakaunawaan. At sila mismo ang magpapatayan. Sa puntong iyon, Uncle Yu, mauupo lang tayo at magre-relax." Na ma-realize ni Uncle Yu ang plano ni Jiang Li na mangha ito. "Iba ka talaga, Jiang Li. Advance ka mag-isip. Kung ako yon, malamang nakipagsabayan na ako at nakipagpukukan." Binignan ni Jiang Li sa bintana ang mga nakandusay na katawan at napabuntong hininga ito. "Sa ngayon, ginagamit ko lamang mga sapat kong pagkain at gamitan para pagurin ang mga kalaban," sabi ni Jiang Li. "Hindi pa natin alam kung anong sitwasyon sa ibang lugar ngayon. Pero panigurado, may iba pang mga nakakatakot na grupo. Kung gusto talaga natin na maging matatag at matibay dito sa apocalypse, kailangan natin ng sapat na makaarmas at makibay na kuta." Napaisip ng malalim si Uncle Yu nang marinig ito at sinabing, "Tama ka, Jiang Li. Umpisa pa lang to ng katapusan. Sinong nakakaalam kung anong kakakapin natin bukas?" Maisip ni Jiang Li na kahit naresolba na niya ang negosasyon ng maayos, alam niya sa sarili niya na hindi pa rin ito sapat. Lalo na sina Wang Chang at Wan Tianpang lang ang kanyang nauto. Kung tutusin, sina Li Gen at Cheng Lingyu ay matatalinong individual. Malinaw naman na alam nila ang dahilan
kung bakit ako sumang-ayon sa kasunduan, sabi ni Jiang Li. Pumayag lang naman sila sa kondisyon ko na 10 supply ng pagkain kada building at magtanim dahil natakot lang sila sa aking mga armas. Panigurado, maghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para kumontra. Tumao si Uncle Yu at magsalita. Pinagtatanim mo ba talaga sila sa ganitong kalamig na panahon, Jiang Li? Pinagtitiripan mo ba sila? Mumiti lang si Jiang Li at sinabing, paraan lang natin yon para maubos ang kanilang mga lakas. Halos lahat ng tao ngayon ay nagugutom at nahihirapan ng makakuha ng sapat na pagkain. Kaya kahit gusto rin nilang lumaban sa atin sa inaharap, ay wala silang magiging lakas. Tinignan ni Jiang Li ng seryoso si Uncle Yu at sinabing, walang sino man ang dapat makalam sa pag-uusap natin ngayon, Uncle Yu. Itutuloy natin ang plano. Hindi lang tayo sa mga tagalabas nag-iingat, sabi ni Jiang Li. Kung hindi pati sa mga nasa loob ng building na pwede tayong pagtaksilan. Tumango si Uncle Yu nang marinig ito at sumagot, huwag kang mag-alala, Jiang Li. Gagawin ko ang lahat kahit anong ipag-uutos mo. Ang pamilya ko at ako ay sa iyo umaasa. Bumalik na si Jiang Li sa safe house. Pagkabukas niya ng pinto, nakita niya si Joker na nakabukaka, ang mga paa nito at nagyoyoga. Nang makita ni Joker si Jiang Li, umaliwalas ang mukha nito sa saya at nagtanong, okay ba ang lahat, Jiang Li? Anong nangyari sa negosasyon? Binuhat lang ni Jiang Li si Joker at sinabing, goods naman ang naging negosasyon. Gumamit lang ako ng kaunting mga bala at granada at pumayag na sila. Magpatuloy si Jiang Li, medyo magiging mapanganib ngayon sa labas. Kaya manatili ka muna dito sa bahay. Bigyan mo ako ng kaunting panahon para ubusin ang mga nakakainis na mga taong ito. Sumagot si Joker at kumilos na parang dalagang nang-aakit. Ingatan mo rin ang sarili mo sa labas, ha, Jiang Li. At ayun, pumasok na ulit si Jiang Li. Sa sumunod na umaga, malaking grupo ng mga homeowners ang nagtipon-tipon sa harap ng Building 25. Mag-ipon sila ng lakas dito para sa pagtatanim. Dahil akala nila na kapag nagtrabaho ka ng mabuti ay mas marami kang pagkain na makukuha. Pinangaasiwaan ito ni Wang Chang at Wan Tianfang. Tumabas sa building si Jiang Li. Nang makita ni Wang Chang at Wan Tianfang si Jiang Li, may excite ang mga ito. Kapatid na Jiang Li, aalis ka ba para umanap ng pagkain? Bakit hindi mo kami isama? Wala naman kaming ginagawa dito. Ngumiti lang si Jiang Li at sumagot, ang snowmobile ay hindi kayang magsakay ng maraming tao. At saka, mas magandang gamitin ang espasyo na yun sa maraming supply ng pagkain. Kayong dalawa, bito na lang kayo. At hintayin nyo na lang akong bumalik. Tapos, hinarap ni Jiang Li ang mga nagtatrabaho at sinabing, dapat maayos ang gawa nyo, ha? I-check ko yan pagbalik ko. Kapag hindi ako nasiyahan sa gawa nyo, wala kayong mga pagkain. Nang marinig nila ito, sinipatan pa nila lalo ang pagtatrabaho. Pag-alis ni Jiang Li, nagbulungan sina Wang Chang at Wan Tianfang. Kailangan natin makahanap ng oportunidad para makuha natin ang sasakyan niya. Ang unang ginawa ni Jiang Li pag-alis niya ay pumunta sa ospital ng mga hayop sa Shanghai City bago maghanap ng pagkain. Tapos nagalugad siya sa parmasi ng mga hayop. Pagkatapos ng 2 minuto, nakakita siya ng isang kahon ng lason para sa mga daga. Ang lason na iyon, kapag nahalo sa tubig o sa ibang liquid, ito'y walang kulay at walang lasa. Kadalasan, ginagamit ito sa mga hayop na naghihirap at hindi na maisalba. Ayos to, sabi ni Jiang Li. Magandang bitamina ito para sa mga walang yang tao. Kung hindi ako maagap, malamang winasak na nila ang building na tinitirhan ko. Hindi rin sana ako nagbibigay ngayon ng 300 na supply ng pagkain. Lahat dapat ay kailangan gamitin ang kanilang abilidad para makasurvive sa ganitong apocalypse. Kaya bakit ako magpapakasanto? Kapag nakahanap ako ng pagkakataon, ipapadala ko sila lahat sa kabilang buhay. Pero ngayon, sabi ni Jiang Li, kailangan ko munang ituloy ang palabas. Kaya naganap pa rin siya ng mga supply sa lungsod. Pagkatapos ng ilang sandali, nakabalik na si Jiang Li na may mga dalang mga bag ng supply. Nang makita ito ng mga kapitbahay, namangha ang mga ito. Jiang Li, saan ka nakahanap ng ganyang kadaming supply? Tanong ng mga kapitbahay. Nangiti lang si Jiang Li at sinabing, ang nyebe sa labas ay pataas na ng pataas. Pahirap na ng pahirap ang paghahanap ng pagkain. Swerte lang ako ngayon, pero baka sa susunod ay hindi na. Tapos, sinilabas ni Jiang Li ang phone niya at inabisuan ng mga owners ng ibang mga buildings para pumunta at kunin ang pagkain ngayong araw. Nagulat si Jiang Li dahil biglang naging maingat ang mga ito. Kada unit ay nagpadala lamang ng isang kinatawan. Malinaw na natatakot sila na patayin sila lahat ni Jiang Li. Sunod ay inilabas ni Jiang Li ang isang bag ng pagkain at sinabing umpisahan na natin ang distribusyon.
ang kinatawan ng unang unit ay lumapit para kunin ang kanilang supply. Hinayagis ni Jiang Li ang isang supot ng pagkain sa paan ng kinatawan ng unang unit. Pagkatapos maibahagi ni Jiang Li ang lahat ng mga supply ng pagkain, ngumiti ito at nagsalita. Lahat tayo ay mga homeowner sa parehong komunidad, kaya hindi nyo kailangang lumayo at matakot. Umaasa ako na simula ngayon, magtutulungan tayo para makantam natin ang magandang kinabukasan. Sinabi ni Jiang Li para magpabaya ang mga ito at hindi na sila maging maingat. Tulad ng inaasahan, maging emosyonal ang mga ito. Tama ka, Jiang Li. Basta magtutulungan tayo, malalampasan natin ito. Pumalakpak si Jiang Li para patigilin sila at magsalita. Ngayong naibigay na ang mga pagkain, pwede na kayong lahat bumalik sa inyong mga bahay at kumain ng maayos. Kailangan pa natin magtrabaho ng mas maayos bukas. Nang marinig nila ito, umalis sila ng masaya. Gayunpaman, pinapanood ni Jiang Li ang kanilang pag-alis at mungisi ito at sinabing, konting panahon na lang, ang mga magugulong ito ay mamamayapa na. Bumalik na si Jiang Li sa safe house at inutusan niya si Joker na magganda ng hapunan. Dumiretso siya sa banyo para mag-hot shower. Pagkatapos kong tapusin lahat ng mga ungas na to, hahanap ako ng mas ligtas na lugar at magsisimula ng panibago, sabi ni Jiang Li. Bawat kinatawan, pagkatapos nilang makuha ang pagkain nila, ay bumalik na sila kagad sa kanilang building. Nang makita ni Wang Chang na bumalik na ang tauhan niya na may dalang pagkain, tuwang-tuwa ito. Kagad niyang binuksan ang supot ng mga pagkain at kinapa ito. At ayun, nakita ni Wang Chang ang isang bagong pakete ng sigarilyo. Ayos, sabi ni Wang Chang. Pinutupad ni Jiang Li ang salita niya. Nang makita ito ng ibang membro, naglaway ang mga ito at hindi mapakali. Kapatid na Wang Chang, bigyan mo rin kami. Hindi na namin mapigilan. Nang makita ni Wang Chang ang mga itsura nito, wala siyang nagawa kung di bigyan ng mga ito. Kung hindi na gagawin yun, naisip niya, baka malagay pa sa alanganin ang pagiging leader niya. Tapos, kinuha niya ang supot ng pagkain at magsalita. Tara na mga kapatid, pagati-atian na natin ang mga pagkain na to. Nang makita ni Wang Chang na kumain na ang mga tauhan niya, nakainan na ito ng maluwag at naisip niya, kung ganon, hindi pala nilagyan ni Jiang Li ng laso ng mga pagkain. Mukhang magandang mamuhay ng ganito, sabi niya. Umaasa sa iba habang walang ginagawa. Kailangan ko lang lokohin ng mga homeowners na magtrabaho ng tuloy-tuloy. Sa kabilang banda, ang ibang mga homeowners ay iniisip nila na may mga pagkain na ipapamahagi dahil nagtrabaho sila ng masigasig. Naniniwala sila na kapag nagtrabaho sila ng maayos araw-araw ay mabibigyan sila ng pagkain. Kaya lang, pagkatapos ng trabaho sa buong araw, wala silang natanggap. Kinaumagaan, nagising si Jiang Li dahil sa pagtatalo ng mga tao sa kada building ng komunidad. Di ba sinabi nyo na kapag nagtrabaho kami ng mabuti ay mabibigyan kami ng pagkain? Bakit wala pagkatapos ng isang buong araw na pagtatrabaho? Sumagot ang mga owners at sinabing, wala man kayong naging resulta sa buong maghapon. Tapos magyuyuntay kayo ng pagkain? Saan kayo makakaklita ng ganon? Ito ang gustong makita ni Jiang Li, na kapag naayos na nila ang kanilang mga alitan, ay doon siya dadawa ng mga aksyon. Pagkatapos magalmusal, maagang umalis si Jiang Li. Pero bago yun, nang makita niya si Uncle Yu, pinalalaan niya ito na mag-ingat dahil may nagbabadyang kaguluhan dahil sa hindi pantay na pamamahagi ng pagkain. Tapos umalis na si Jiang Li, sakay ang kanyang snowmobile para maghanap ng pagkain. Para kuminti pa ang kaguluhan sa ibang mga building, nagbalik si Jiang Li ng mas kaunti ang galang pagkain. Ngumiti ito at sinabing, pahirap na ng pahirap ang pag-aanap ng pagkain. Pagtiyagaan niyo muna ito sa ngayon at sisikapin kong makahanap ng mas marami bukas. Tulad ng inaasahan ni Jiang Li, sumiklab ang kaguluhan sa buong komunidad sa gabing yon. Dahil desperado na sila sa pagkain, naging bayolente na sila. Ang ibang mga homeowners na hindi nakatanggap ng pagkain ay nabaliw na rin. Naglabo-labo na rin ang mga ibang magkakapitbahay. At ang iba naman ay nilalaglag sa building para hindi na mapasama sa distribusyon ng pagkain. Nang gabing iyon, naging mas magulo at maingay ang paligid dahil sa mga iyak at patayan na umaalingaungaw sa buong komunidad.